Si Gemma ay nagtatrabaho sa Buko House, isang mayamang influencer na nangunguna sa mga kampanya ng karahasan laban sa kababaihan. Isang araw, habang nasa kanyang marangyang apartment, nagpasya si Gemma na linisin ito. Pagpasok niya sa silid tulugan ni Noel, nadatnan niya itong natutulog ng walang tapaludo sa kama. Hindi niya maintindihan kung bakit agad niyang tinakpan ito. Lumabas mula sa banyo si Melly, kasamahan ni Noel, na nakabalot lamang sa tuwalya. Sinisi niya si Gemma sa kanyang panghihimasok. Habang nasa ganitong sitwasyon, biglang lumitaw si Becca. Nakita niya si Melly at agad naintindihan na may relasyon ito kay Noel. Sino nga ba si Becca? Siya ang may-ari ng isang ahensya at ang tagapamahala ng negosyo ni Noel. Siya rin ay may asawa, isang mayamang lalaki na mas matanda sa kanya. Ayon kay Gemma, si Becca ay isang matagumpay na babae na hinahangaan niya ng labis. Sinabi ni Dante na mas maganda pa raw ang ina nito sa harapan ni Mayet. Narinig ni Gemma si Dante na pinupuri ang kanyang asawa kaya siya ay naiinis. May isang lumang hinanakit na biglang bumangon sa kanyang dibdib. Napagtanto ni Dante na hindi sinasadya, nabuksan niya ang lumang sugat ng nakaraan. Humingi siya ng paumanhin, ngunit sa isang maling pagkilos, hinila niya ang likod ng kanyang damit. Dahilan upang matumba ito sa sahig at mabali ang kanyang braso. Nagalit ang kanyang asawa na si Faner kahit na hindi naman sinadya ni Dante ang nangyari. Dahil sa maliit na insidenteng ito, si Gemma ang sasalo sa shift ng kanyang tiyahin sa bahay ni Noel. Sa bahay na yon, unti-unting natuklasan ni Gemma ang madilim na panig ni Noel na malayo sa ipinapakita nito sa social media. Isa siyang mayabang na tao na hindi matanggap ang anumang negatibong komento. Nawalan siya ng kontrol nang ipaalam sa kanya ng isa sa kanyang tauhan ang mga negatibong sinasabi ng kanyang mga tagahanga laban sa kanya. Sa galit, sinira niya ang isang kamera. Dinala ni Becca si Noel sa isang resort upang pakalmahin siya. Posible kayang may nararamdaman siya para dito. O baka naman isang pagkahumaling lamang ito. Ngunit tila hindi nais ni Noel na magkaroon ng relasyon sa kanya. Maliban na lang kung tuluyan siyang makipaghiwalay sa kanyang asawa. Samantala si Gemma ay nananatili pa rin sa bahay ni Noel. Tinawagan niya ang kanyang pinsan na si Balag upang ibahagi ang marangyang pamumuhay ng mga sikat na personalidad. Sa oras na ito, pumasok si Noel sa kanyang apartment at narinig ang sinasabi ni Gemma sa telepono. Sinabi niyang gusto niya ito, kaya bigla siyang nilapitan ni Noel at hinaplos sa isang paraang may kakaibang kahulugan. Tumanggi si Gemma at agad na nagtungo sa banyo upang magpalit ng damit. Sinundan siya ni Noel, determinado na ituloy ang kanyang nais. Dahil sa takot, mabilis na tumakbo si Gemma palabas kahit nakakaunti lamang ang kanyang saplot. Nabagabag si Noel sa maaaring mangyari sa kanyang reputasyon, kaya hinabol niya ito at inabutan ng damit upang takpan ang kanyang katawan. Inakala niyang gusto rin siya ni Gemma o marahil ay ganun lang ang kanyang palagay. Sa oras na yon, bumukas ang elevator at lumabas ang kanyang kapatid na si Topper na siyang driver nila. Sigurado siyang may kakaibang nangyayari. Nang tanungin niya si Noel, sumagot ito na inaakit siya ni Gemma at ang ginagawa nito ngayon ay isang palabas lamang dahil di sa oras na ng gabi inihatid ni Topper si Gemma pauwi. Gusto niyang malaman ang totoong nangyari, ngunit hindi makapagsalita si Gemma sa labis na trauma. Bumaba si Topper ng sasakyan upang pakalmahin siya at sinabing hindi naman intensyon ni Noel na saktan siya. Isa lamang daw itong hindi pagkakaintindihan. Nanginginig si Gemma sa takot. Inabot sa kanya ni Topper ang isang sobre na naglalaman ng kanyang sahod. Nang makauwi, tinanong siya ng kanyang tiyahing si Maya tungkol sa pera. Ipinaliwanag ni Gemma ang lahat ng nangyari. Ngunit sa halip na ipagtanggol siya, pinatahimik siya ng kanyang tiyahin at sinabing hindi naman intensyon ni Noel na saktan siya. Sinisi pa siya nito dahil nagpalit siya ng damit sa banyo habang nandoon si Noel. Mayayaman sila, may mataas na posisyon sa lipunan. Paano natin sila makakalaban? Saad ng kanyang tiyahin sabay utos na huwag nang pag-usapan pa ito. Samantala ramdam ni Topper na may kakaiba sa paligid ni Noel. Itinanong ni Noel sa kanya kung nakuha na ba niya ang CCTV footage ng gusali. Sagot ni Topper dapat lang na humingi siya ng tawad sa babae. Ngunit masyado nang mayabang si Noel upang aminin ang kanyang pagkakamali. Sa bahay ni Gemma makikita kung paano kinakausap ni Fenner si Becca at tinutukso ito. Nakakairita ito sa lahat ngunit hindi nila siya kayang labanan dahil siya ang may-ari ng bahay at nagtataguyod sa kanilang pamilya. Samantala sa isang bar, nagkakasayahan si Noel kasama ang kanyang mga kaibigan. Lasing siya at napag-usapan nila ang kasambahay na pumasok sa kanyang silid habang natutulog siya. Sa kalagitnaan ng usapan, nagbitaw si Noel ng masasamang salita laban sa kababaihan. Ayon sa kanya, ang mga kasambahay ay mga sakim na, nilalang na wala ng ibang nais kundi pera at makipagpalakpakan sa mga lalaki. Lingid sa kanyang kaalaman, isa sa mga influencer ang nakakuha ang video ng kanyang sinabi at inilathala ito sa social media. Malaki ang naging epekto nito sa kanyang reputasyon dahil kabaligtaran ito ng kanyang imaheng pinupromote sa publiko. Samantala pinanood ni Gemma ang livestream. Alam niyang siya ang pinatutungkulan ni Noel. Umiiyak siya dahil sa kawalang katarungang nangyayari sa kanya. Kinaumagahan,
Binigyang diin ni Mayet na hindi niya dapat sabihin kay balag ang anumang tungkol sa nangyari upang maiwasan ang iskandalo. Dapat niyang ipagpatuloy ang pagpasok sa bahay ni Noel na parang walang nangyari. Samantala, si Noel ay humaharap sa resulta ng mga salitang binitiwan niya habang nasa bar. Sinabi ni Becca na may emergency meeting sila. Binanggit nito ang kanyang kawalang ingat. Paano niya nasabi ang ganong klaseng mga salita? Binuksan niya ang TV kung saan iniulat ang balita tungkol dito. Malaking epekto ang idinulot nito sa kumpanya lubhang bumaba ang kanyang kasikatan. Halos imposible na siyang makabangon. Lahat ng pinaghirapan nila ay nasayang sa loob lamang ng isang gabi. Sa kabila nito, mayabang na sumagot si Noel, sinasabing imposible, na ang kanyang mga salita lamang ay makapagdulot ng ganitong kalalabasan. Sinabi ni Becca na pareho silang apektado, mayroon silang magkaparehong interes, may mga kasunduan sa trabaho, at ang ahensya ay may kita at pagkalugi. Dapat niyang isaalang-alang ang lahat ng ito. Habang nasa sasakyan, nakita niya si Gemma na papunta sa trabaho. Sinabi niya kay Topper na kung totoo ang sinasabi nito na hinaras niya siya, hindi na sana ito bumalik sa bahay niya. Ipinapakita lang daw nito na nagsisinungaling si Gemma. Inutusan niya si Topper na ibigay ang natitirang bayad kay Gemma at pagkatapos ay tanggalin siya sa trabaho. Sinabi niya na hindi siya nagtitiwala sa mga taong kagaya nito sa kanyang ahensya. Kitang-kita ang pagkadismaya ng mga empleyado dahil sa mga pagkaluging dinaranas ng kumpanya na umaabot sa milyon-milyon. Sinabi niya kay Becca na aayusin Niya ang lahat magsasagawa siya ng live broadcast at sasabihing hindi. Sinasadya ang nangyari. Magpapakumbaba siya at hihingi ng tawad. Ngunit kahit pa ganito ang plano niya, nakatingin pa rin sa kanya nang may pag-ayaw ang kanyang mga kasamahan. Sa labis na galit, nawalan siya ng kontrol at sinaktan ng ilan sa kanila. Nakita ni Becca ang lahat ng ito sa mga security cameras. Sa loob lamang ng ilang segundo, sinisira niya ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Hinila ni Topper ang kanyang kapatid palabas ng gulo. Pinakalma niya ito at sinabing kailangan niyang aminin ang kanyang pagkakamali, magpahinga at bumisita sa kanilang ina. Sa puntong ito, nalaman natin na ang tunay na pangalan ni Noel ay Baldo, ngunit dahil sa kasikatan, nagbago siya at naging isang taong wala ng kaugnayan sa kanyang dating sarili. Samantala, dumating ang sekretaryang si Kirara kay Becca at iniabot ang isang flash drive. Laking gulat ni Becca nang makita ang laman. Nito ang CCTV footage na nagpapatunay ng pagkakasangkot ni Noel sa sinasabi ni Gemma tungkol sa harassment. Agad siyang kinabahan at tinanong kung sino ang nagpadala nito. Pagdating ni Noel sa kanyang bahay, nadatnan niya si Gemma. Kinausap niya ito na parang wala itong halaga. Sa tingin mo ba hinaras kita? Ni hindi kita maiisip sa ganung paraan. Hindi tayo magkauri at hindi kita tipo. Lahat ng sinasabi mo ay galing sa isang isipang may sakit. Isa kang walang kwentang babae na punong-puno ng inggit. Naalala ni Gemma ang sinabi noon ng kanyang tiyahin, hindi natin kayang labanan ang mga taong ito. At kung susubukan man natin, buburahin lang nila tayo sa mundo. Napalunok siya at hindi napigilang lumuha. Sa oras na yon, dumating si Becca sa bahay ni Noel. Galit niyang sinampal ito sa mukha matapos mapanood ang video kung saan hinaras niya si Gemma. Itinanggi ito ni Noel at sinabing pawang kasinungalingan lamang ang lahat. Hindi raw siya kailanman lalapit sa isang babaeng ayaw sa kanya. Tinawag siya ni Becca na isang hangal dahil naipakalat na sa internet ang mga clip. At dahil dito parehong-pareho silang mawawasak. Samantala nalaman ni Mayet na siya at si Gemma ay tinanggal na sa trabaho. Nagalit si Faner at sinabing hindi niya kayang tustusan ang lahat ng gastusin sa bahay ng mag-isa. Habang naglalakad sina Balag at Gemma papunta sa bahay ni Noel, para sa huling araw nito sa trabaho, nakita sila ni Topper habang nagmamaneho. Bigla siyang huminto upang maiwasan ang isang posibleng aksidente. Napahinto rin si Balag sa gulat at nabasag ang kanyang cellphone sa sahig. Pagdating ni Gemma sa bahay ni Noel, natagpuan niyang lasing ito sa bathtub. Tinulungan niya ito. Pagdating ni Becca, inutusan niya si Gemma na pumunta sa pinakamalapit na botika upang bumili ng gamot. Pagkatapos, tinawagan niya si Kirara upang kanselahin ng lahat ang kanyang mga schedule sa araw na yon. Biglang nagliwanag ang kanyang isipan, may bagong plano siyang naiisip. Ginising niya si Noel at sinabing may kaaway sila na gustong sirain sila. Kailangan nilang maunahan ito bago pa siya makagawa ng hakbang laban sa kanila. Ngunit ang tunay na sorpresa rito ay si Topper pala ang nag-upload ng CCTV footage sa flash drive at siyang nagpadala nito kay Becca. Sa hindi inaasahang pangyayari, inilabas ni Becca ang video sa social media. Sinabi ni Noel na mapanganib at tila pagsira sa sarili ang hakbang na ito, ngunit tiniyak ni Becca na walang masamang mangyayari sa kanya. At kung mayroon man, si Gemma ang higit na maapektuhan. Plano niyang palaganapin ang video sa internet at kapag nagtanong ang publiko, ipapaliwanag nila ang kanilang bersyon ng kwento dahil sa huli palaging pinaniniwalaan ng mga tao kung ano ang sinasabi sa kanila.
Sa ganitong paraan, mapipigilan nila ang anumang pagtatangka ng pangingikil nang pauwi na si Gemma. Sinabi ng mga receptionist sa gusali na dapat niyang tingnan ang isang video sa internet. Nang silipin niya ito sa kanyang telepono, labis siyang nataranta sa iskandalo. Sinabi ni Topper kay Noel na sinira nila ang reputasyon ng babae dahil sa kanilang ginawa. Bumalik si Gemma sa apartment ni Noel at galit na sinabi na binago ang video. Meron siyang tapalodo sa labas ng kanyang silid ng araw na yon. Napakalaking kawalang katarungan ang ginawa sa kanya. Ngunit malamig lang siyang sinagot ni Noel, sinasabing ginawa lang nila ito upang mailigtas ang kanilang reputasyon. Ano ba ang masama rito gayong hindi naman siya kilala ng mga tao? Mas pipiliin ng publiko na paniwalaan ng masamang balita laban sa kanya at sa ahensya. Dinala ni Becca si Gemma sa isang biyahe gamit ang kotse upang pakalmahin siya. Pinangako niyang kakampi niya ito at nasa kanya ang orihinal na video. Kaya wala siyang dapat ipag-alala. Samantala, si Fanner ay nasa isang kainan kasama ang kanyang kaibigang si Haki. Interesado siya kay Gemma Kahit na halos kaedad na siya ng ama nito. Samantala, kinausap ng biyena ni Mayet si Gemma tungkol sa posibleng manliligaw nito. Dapat daw siyang maipakilala ng maayos. Sinabi naman ni Becca kay Kirara na si Topper ang may kagagawa ng video sa flash drive. At dahil alam nito ang tungkol sa kanilang sikreto, tinakot niya ito na ayusin ang problema kung hindi ay matatanggal siya sa trabaho. Samantala may lihim na paghanga si Balag kay Topper. Hinanap niya ang account nito sa social media at nang makita niya ito agad siyang nagpadala ng friend request. Habang si Kirara naman ay ginagamit si Topper sa sariling pakinabang, nilasing niya ito. Sa kanyang kalasingan, inamin ni Topper na siya ang kumuha ng video at nagpadala nito sa ahensya dahil gusto niyang maibalik ang kanyang kapatid mula sa artipisyal na mundong ginagalawan nito. Hindi niya namalayang nabanggit niya rin ang tungkol sa orihinal na kopya ng video. Nang mawalan siya ng malay, kinuha ni Kirara ang video at ibinigay ang orihinal na flash drive kay Becca. Samantala, nag-shopping si Gemma kasama ang kanyang tiyahin. Pumili sila ng magarang damit para sa kanya dahil kailangang magmukha siyang pinakamaganda sa kasal na kanilang dadaluhan. Dinala rin siya sa isang salon para ayusin ang kanyang buhok. Ug kawawang babae, hindi niya alam na ang lahat ng ito ay bahagi ng paghahanda para sa kanyang posibleng mapapangasawa. Samantala, Nagising si Topper. mula sa kanyang pagkakatulog at napansin niyang wala na ang flash drive, agad niyang tinawagan si Kirara upang tanungin ito. Ngunit sumagot si Kirara na nasa isang meeting siya at hindi maaaring makipag-usap. Pumunta si Topper sa ahensya at muling tinanong si Kirara tungkol sa flash drive, ngunit iniiwasan nitong sumagot. Sa halip, sinabi nitong hinihintay siya ni Becca sa opisina nito. Nang makaharap niya si Becca, diretsahan nitong sinabi na alam niyang si Topper ang nagbabanta sa kanila. Sa sandaling iyon pumasok si Noel na may matigas na ekspresyon sa mukha. Tahimik niyang hiniling kay Topper ang susi ng sasakyan. Ibinigay ito ni Topper at umalis. Nakita sina Noel at Becca at sinabi nito na hindi siya naniniwala sa peking kwento na inilabas nila sa internet. Sumagot si Noel, oo nga naman. Paano mo paniniwalaan na may relasyon ako sa isang kasambahay? Nagalit si Becca at agad na nag-live sa social media. Isiniwalat ang katotohanan tungkol kay Noel at sa ahensya. Nang malaman ito ni Noel na pagtanto niyang sa pagkakataong ito, wala nang makapagliligtas sa kanya mula sa masamang opinyon ng publiko. Ngunit may binabalak si Becca. Sinabi niyang ang kanilang susunod na tugon ang siyang tatapos sa lahat ang akusasyon laban sa kanila ilalabas nila si Gemma ng live sa harap ng mga manonood. Kumpirmado niyang nai-upload na ang video na hinihingi niya. Nang mapanood ito ni Noel, lumabas si Gemma sa video sa hindi kaaya-ayang paraan kung gaano ito ka-inappropriate. Balik tayo sa kasal. Habang nagaganap ang seremonya, hindi mapakali si Haki, panay ang tingin niya kay Gemma at sa wakas ay sumang-ayon siyang pakasalan nito habang si Gemma ay walang kamalay-malay sa mga plano ng kanyang tiyahin. Samantala, binuksan ni Balag ang kanyang telepono at nakita ang video. Napindot din ito ni Kater na agad na nagulat. Pati ang lolo ni Gemma ay napanood ito. Sa gitna ng iskandalo, alam nilang may paraan upang mapatahimik si Haki at maisalba ang sitwasyon. Nilapitan ni Kirara si Topper at humingi ng tawad. Ipinaliwanag niyang napilitan lamang siya dahil kung hindi, maaaring masira ang kanyang kinabukasan sa kumpanya. Sumagot si Topper, oo nga, napilitan kang sirain ang reputasyon ng isang inosenteng babae. Saan na ngayon pupunta ang kawawang batang iyon? Sabi ni Topper kay Kirara. Pag-uwi ng pamilya ni Gemma, hinarap siya ni Kater at humingi ng tawad. Sinabing nabigo siya bilang ama. Hindi na napigilan ni Fanner ang kanyang galit. Ibinaba mo ang dangal ng pamilya natin sa lupa. Sigaw niya. Pero hindi kita tatapusin. Sinubukan ni Gemma ipagtanggol ang sarili, sinabing wala siyang kasalanan at lahat ng ito ay paninirang puri lamang. Ngunit sa sobrang galit ni Fanner, itinaas niya ang kamay upang sampalin ito. Agad namang pumagitna si Kater upang ipagtanggol ang kanyang anak.
Hindi na nagawa ni Gemma ipagtanggol ang sarili, parang may namatay sa loob niya. Samantala, bumisita si Becca kay Mayet at sinabing ganitong bagay ay nangyayari. Walang sino man ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Upang mapigilan ang pamilya ni Gemma na magsalita sa publiko, sinubukan niyang suhulan sila. Tumanggi ang lolo ni Gemma, sinasabing may masama silang itinatago, kaya nila sinusubukang takpan ito ng pera. May kasalanan siyang tinatago kaya binibili niya ang katahimikan natin, wika ng lolo ni Gemma. Ngunit pinakalma siya ni Mayet. Sinabing magiging maayos ang lahat at wala siyang dapat ipag-alala. Nagpunta si Gemma sa apartment ni Noel kung saan nagsimula ang lahat. Sa reception area, habang dumaraan siya malapit kay Noel, bigla siyang hinimatay, may hawak na armas. Balak pala niyang tapusin ito sa mismong apartment ni Noel. Nagising siya at nakita ang nag-aalalang mukha ni Topper. Sinabi ni Noel na hindi niya ito isusumbong sa pulisya sa tangkang pagtapos. Pinagalitan ni Topper ang kanyang kapatid. Sinasabing hindi katanggap-tanggap ang ginagawa nito. Sinira mo ang buhay ng dalagang ito. Lumabas si Gemma at pumunta sa seguridad ng gusali, hiniling ang CCTV footage. Ngunit may masamang balak si Becca. Sa isang tawag, tiniyak ng security manager kay Becca na kontrolado na ang lahat. Nang humiling si Gemma ng footage, agad nilang tinawagan ang pulisya. Sinabi ni Becca kay Noel na huwag itong mag-alala. Gumawa siya ng peking ulat na nagdidiin kay Gemma, samantala sinabi ni Haki na pumapayag na siyang pakasalan si Gemma. Kapag natuloy ang kasal, magbibigay siya ng malaking halaga bilang kabayaran. Ilang sandali pa, sinabi ng ina ni Faner na kailangang maitago nila ang eskandalo kay Haki. Kung hindi, mawawala ang perang ibinayad nito sa kanila. Nagpasya silang ipatingin si Gemma sa ospital at tiyaking siya ay dalisay pa. Ngunit tila nag-aalangan si Mayet. Narinig ng lolo ni Gemma ang kanilang masasamang balak at galit na sumugod sa kanilang silid. Hindi ko kailanman papayagan ang ginagawa niyo laban sa apo ko. Sigaw niya. Nalaman ni Gemma ang plano nilang ipasuri siya. Sa tindi ng alitan na apektuhan ang mahinang kalusugan ng kanyang lolo, inatake ito sa puso at bumagsak sa sahig. Bago pa sila makaalis papuntang ospital, ikinandado ni Mayet si Gemma sa loob ng kanyang silid. Naiwang mag-isa sa bahay, isang lalaki ang dumating upang buksan ang pinto niya. Si Noel ito. Dahil may binabalak si Becca. Ngunit ano iyon? Matutuloy ba ang plano ni Fanner na ipakasal si Gemma nang hindi nito nalalaman? At ano ang gagawin ni Topper? Marami pang tanong ang kailangang sagutin. Kaya huwag kayong bibitiw sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panunood, kita-kits sa susunod na kabanata ng pelikulang ito